Good afternoon everyone. Welcome to my blog Boy TV. Before we start, I will introduce myself. I'm Renante Kirit, live in Zamboanga del Norte in Lux, Gutalak. I'm here to represent my topic about the Paleolithic and Neolithic. And we start to Paleolithic. Neolithic Revolution. Ang Paleolithic at Neolithic Revolution ay dalawang mahalagang yugto sa kultural at teknolohikal na pag-unlad ng tao. Paleolithic Revolution. Ang Paleolithic Revolution o kung tawagin ay Old Stone Age ay naganap mga 2.6 milyong taon na ang nakalipas at nagtagal hanggang mga 10,000 BCE. Sa panahong ito, ang mga unang tao ay nabubuhay bilang mga mangangaso at mangater. Umasa sa paghahanap ng pagkain sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda at pagtitipon ng mga halamang sa kagubatan. Gumamit sila ng simpleng kasangkapan mula sa bato at gumagalaw na ng pabago-bago, sinusunod ang mga hayop na kanilang pinagkakakitaan. Sa madaling salita, ang Paleolithic Revolution ay walang permanenteng tirahan sapagkat nabubuhay lamang sila sa mga hayop na kung saan ay kanilang paghahantingan o kanilang gawing pagkain. Halimbawa sa mga pangangaso ay kung nasaan ang hayop ay doon sila pupunta sapagkat nandun ang kanilang pagkain. Paleolithic Age o ang Paleolithic Revolution. Ito yung mga halimbawa ng Paleolithic Revolution. These are tools that were used during this age. Ito yung mga buto na kung saan ay pwede nilang gawing kagamitan tulad ng kanilang paghahunting. Pwede nilang gawin itong tulad ng pana, kutsilyo at itak. At itong sa kabila naman ay they had no permanent homes, temporary shelters were made out of mammoth bones and fur. Yun na yung mga buto ng hayop na kung saan pwede nilang gamitin sa pagpatayo ng kanilang bahay at wala silang temporaring bahay sapagkat pwede nila itong iwan dahil sa kanila paghahanap ng pagkain. At ito yung ang mga pangunahing katangian ng Paleolithic Revolution ay kinabibilangan ng pagbuo ng mga kasangkapan mula sa bato. Gumamit ang mga unang tao ng mga kasangkapan mula sa bato, buto at kahoy pangunahing para sa pangangaso at paghahanda ng pagkain. Paggamit ng apoy. Natutunan ng mga unang tao ang pagkontrol at paggamit ng apoy. Nagbigay ng kainitan, proteksyon at paraan upang lutuin ang pagkain. Organisasyon ng lipunan. Nabubuhay ang mga unang tao sa maliit at mobil na grupong panglipunan at malamang na may egalitarianong ekstruktura ng lipunan. Sining at simbolismo. Nagpapakita ng mga ebidensya ng mga kahangang-hangang likha sa mga kuweba, sining sa mga bato at personal na mga alahas. Nagpapakita ng paglitaw ng sining at simbolikong komunikasyon. At ang sunod naman o next natin ay ang Neolithic Revolution. Ang Neolithic Revolution o kung tawagin ay New Stone Age ay nagsisimula mga 10,000 BCE at nagtagal hanggang mga 4,000 BCE. Ito ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa lipunan ng tao kung saan nagbago ang kanilang pamumuhay mula sa pagiging mga ngaso at mangater patungo sa pagiging mga magsasaka at natag ng kanilang mga pamayanan. Ang Neolithic Revolution ay kinabibilangan ng pagsasaka at pagpapalaki ng mga halamang at hayop. Sa madaling salita, ang Neolithic Revolution ay ang mga tao rito o yung namumuhay ng mga tao ay marunong na silang magtanim, maghalaga ng hayop at may permanenteng tirahan o hanap buhay. O sa Neolithic Revolution ay nag-level up na ang kanilang buhay na kung mula sa Paleolithic Revolution ay naging mahirap ang kanilang buhay doon sapagkat wala silang permanenteng tirahan, hanap buhay at iba pa. Kaysa dito sa Neolithic Revolution na may permanenteng tirana sila at mamumuhay.
ng kanilang makakain dito. Nandito yung example sa Neolithic ages. Neolithic people farm unherded animals. Ito na yun. Mga Neolithic people farm, pwede na sila magtanim at permanenteng mga at permanenteng trabaho sa kanilang araw-araw. At itong sa kabila naman, Neolithic people stayed in one place. Their homes were made out of timber and wood bricks. Ito na yung pwede silang may permanent na silang tirahan, o hindi na sila pwede pa mamawala pa dun. Narito yung mga pangunahing katangian ng Neolithic Revolution ay kinabibilangan ng pagsasaka. Nagsimula ang mga tao sa pagtanim ng mga halaman at pagpalaki ng mga hayop, nagdulot ng pagtatag ng permanente ng mga pamayanan. Pagsisimula ng isang nakapamamalagi na pamumuhay dahil sa kakayahan na magtanim ng mga halaman at mag-alaga ng mga hayop, ang mga tao ay naninirahan sa isang lugar. Nagtatag ng mga pamayanan at nagdevelop ng mas komplikadong mga istruktura sa lipunan. Pag-unlad ng teknolohiya, ang Neolithic Revolution ay nagdulot ng pag-iimbento ng mga palayok at paghabi at mas komplikadong mga kasangkapan mula sa mga materyales tulad ng bato, buto at luwad. Pagka-watak-watak ng gawain, habang lumalaki ang mga komplikasyon ng mga pamayanan, ang mga tao ay nag-specialize sa iba't ibang mga trabaho tulad ng pagsasaka, paggawa ng kasangkapan at kalakal, paglitaw ng mga hierarkiya sa lipunan. Dahil sa pag-akumula ng mga yaman at sa pagkawatak-watak ng gawain, lumilitaw ang mga hierarkiya sa lipunan at mga hindi pagkapantay-pantay. Yun ay yung mga sinasabi ko na may mga permanente na silang lupain o kanilang tirahan at may panghanap buhay na hindi na sa kanila mawawala. At karagdagang impormasyon sa Neolithic Revolution, ito ay nagdulot ng malaking epekto sa lipunan ng tao, nagdulot ng pag-unlad ng mga lungsod, pag-usbong ng mga sibilisasyon at nagsilbing pundasyon para sa modernong mga pamamaraan ng pagsasaka. At narito ang mga pagkakaiba ng Paleolithic at Neolithic Revolution. Sa pagkain, ang Paleolithic Revolution o age, men hunted for food and women gathered food from around the place. Ito yung sinasabi ko kanina na kung nasaan yung kanilang pagkain ay nandun sila. So wala silang permanenteng tirahan sapagkat ang mga hayop ay hindi na sa isang lugar kundi palipat-lipat ng lugar. At yung Neolithic age naman, people learn how to grow their own food and people domesticated animals. Farming and herding was an important part of the Neolithic age. Ito yung Neolithic age na kung saan ay may mga hayop na silang inaalagaan. Pwede na hindi na ito mawala sapagkat marunong na sila mag-alaga nito, at may pamumuhay na kung saan ay nandun na kung saan ay permanenteng trabaho nila araw-araw at may permanente ding tirahan. Sa shelter naman o tirahan, ito yung Paleolithic age. There were no permanent homes. Wala silang permanenteng bahay. Because people hunted and gathered, they had to move to where the food was, therefore homes were temporary. O yun na yung kaninang sinabi ko. Na kung saan yung pagkain, nandun sila. Yung Neolithic age naman, they had permanent homes, and homes were usually made from timber or bricks. O meron na silang permanenteng tirahan, at nag-upgrade pa ito na kung saan ay napaganda pa nila ang kanilang tirahan. At yun lang, maraming salamat.